So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap, dahil alam naman po natin na sobrang nakakatakot na nga po no. Ngayon yung pinapakita talaga ng director no, hindi na siya yung word na talagang nakakainis, di ba, nakakagalit, kundi nakakatakot nga po no, dahil nga po yung virus na TSV na to no, doon sa Ricardo Hospital, dahil nga po sa mga nangyayari nga po no, ngayon talagang naalarma talaga yung mga tao doon sa loob, dahil alam naman po natin na nilockdown talaga yung hospital na yun, nang dahil po sa virus na yun, dahil napakabilis nga po niya talagang dumapo talaga sa isang tao, lalong lalo na po talaga pag mahina talaga yung resistensya mo no. Tapos ngayon talaga alam naman po natin kung anong nangyari dito kay Michael, nang dahil po sa kanyang pagpupumilit nga po na pumunta doon sa Ricardo Hospital, ay talagang nahawaan nga po siya no, dahil gusto niya nga po makita talaga itong si Denise, dahil gusto niya nga po talagang bumawi sa kanyang kasintahan na kung saan nasaktan niya no. So mga kadrama, alam naman po natin talaga na itong si Doc Yola din talaga, or yung nurse na yun na si Yola, talagang nahawaan din no. Tapos itong si Annalyn, dahil nga po sinabi ni Yola na wag siyang lumapit pa talaga siya no. Tapos kung saan talagang umuubo pa talaga itong si Yola, dahil nahirapan din po siya, dahil sumuka nga po siya ng dugo. Tapos itong si Annalyn talagang lumapit pa, so possible talaga na mahawaan na talaga siya ni Yola, dahil magkakasama nga po talaga sila sa iisang trabaho. So ngayon talaga itong si Annalyn talagang nahawaan na talaga itong si Annalyn ngayon. 'Di ba? Positive na po talaga siya sa virus. Talagang napakahirap po talaga ito para din kina Lyndon, dahil lalong-lalo itong si Lyndon, dahil mahal niya talaga itong si Annalyn. Talagang sabi pa nga ni Lyndon, Annalyn, hindi kita papabayaan. Ibubuhis ko ang aking buhay para sa iyo dahil mahal na mahal kita, di ba? Doon talaga ipagtatapat talaga ni Lyndon talaga yung kanyang nararamdaman dito kay Annalyn, na mahal niya talaga ito no. Tapos syempre grabe sa kanyang pag-aalala, talagang gagawin talaga ang lahat talaga ni Lyndon talaga para maligtas talaga itong si Annalyn. Pero possible din talaga no, itong si Lyndon din talaga is maawaan din, dahil andyan nga po siya ngayon sa harapan ni Annalyn, na kung saan nagdurugo yung kanyang ilong din ata yun, di ba? Nagdurugo na yung ilong, kasi pag nagdugo na yung ilong, delikado na daw yun eh. Talagang napakahirap po talaga no. Paano kaya nila masosolusyonan ang problema na to no, kasi para siyang COVID eh. Marami daw yung namamatay. Tapos lalong-lalo na yung virus na to, dahil napakabilis, di ba? Mas mabilis yung pagkamatay ng isang tao sa virus na to kaysa sa COVID. Kaya napakahirap po talaga na makita talaga ni Lyndon itong si Annalyn, na sobrang napakalapit talaga sa kanyang puso, at saka mahal na mahal pa din niya, 'di ba? Kaya hoping nga po talaga is dumating na talaga yung vaccine, yung medicine, talaga gumawa din talaga ng paraan itong sila RJ, sila Giselle, at lahat ng mga doctors talaga no, para talaga makagawa na talaga ng vaccine para dito sa virus na to. At alam naman po natin na hindi ganun kadali yun, pero gagawa talaga sila ng paraan, di ba, para maagapan talaga, kasi marami ng biktima, marami na yung nahawaan nito. At lalong-lalo na si Annalyn, dahil wala ka talagang magawa, kasi trabaho mo yan dyan sa loob ng hospital, wala ka talagang magagawa kundi mag-serve kasi pinangako mo talaga yung trabaho niya, niyang profession na yan, pinangakuan mo yan, di ba, na magsisilbi ka, di ba, kahit alam na. At syempre gagawin mo talaga ang pinangakuan mo no. Napakahirap po talaga bilang isang doktor, di ba? Alam naman po natin, lalong-lalo na pag ikaw talaga isang doktor, may pamilya ka, di ba, napakahirap po yan talaga, mga kadisyang no. Kasi sa totoong buhay talaga napakahirap. Lalong-lalo na yung mga nagdaang COVID-19, syempre yung iba na lockdown doon sa ospital, may mga anak, tapos hindi ka nakakauwi, di ba? Sobrang napakasakit po talaga yan. Lalong-lalo na ngayon si Annalyn, talagang naintindihan ko siya kung ano yung kanyang nararamdaman dito no. Lalong-lalo na namatay talaga itong si Michael, tapos itong si Yola na naman yung susunod. Tapos marami na doong mga pasyente sa loob talaga ng hospital, di ba, na nahawaan na din talaga. At lalong-lalo na din talaga itong si Annalyn, sobrang, kasi hindi talaga siya kasi nag-iingat, kasi hindi nga po siya pinapalapit ni Yola, lumapit pa rin po talaga siya, di ba? Kagaya din ni Michael, imbes na hindi siya pinapalapit dito kay Denise, dahil possible na mayroon na talaga, nahawaan na talaga siya ng ng virus, lumapit pa rin siya, di ba? Minsan kasi sa katigasan din ng ulo natin, doon tayo napapahamak. Totoo pa kasi yun ni mga kadrama eh. Minsan sa katigasan ng ating ulo, hindi tayo nakikinig, ganito ganyan, napapahamak po tayo, kasi
Sa mga magulang pa naman do, wala naman talagang mga magulang na gusto talaga nilang mapahamak talaga yung kanilang mga anak, yung mga taong binibigyan nila ng advice. Sana naman po is nakikinig po talaga tayo, no. At sana nga po, no, talagang itong si Annalyn talaga is makarecover nga po, no. Sana nga po hindi siya pabayaan talaga ni Lyndon, kasi talagang pag lumabas na yung dugo sa kanyang ilong, napakahirap na talaga. 50-50 na talaga yung buhay mo. Diba, sana nga po makarating na talaga kaagad yung vaccine or yung medicine para talaga sa virus na ito. Pero alam naman po natin mga kadrama na hindi naman talaga yun iaalaw talaga ni director talaga na mamatay talaga itong si Annalyn, kundi pagdadaanan lang po talaga niya itong stage na to. Sana nga po no, makarecover si Annalyn, dahil ngayon talaga humihina yung kanyang immune system dahil nga po sa nangyari po talaga kay Tatay Michael niya, tsaka kay Yola, yung ibang mga pasyente, di ba? Alam naman po natin mga kadrama na yung gusto lang naman talaga natin sa mga pasyente natin ay yung goal natin is mabuhay po talaga sila. Hindi naman po yung goal natin na mamatay po talaga sila, di ba? So napakahirap talaga, napakahirap yung sitwasyon na to. Swerte nga po dito si Zoe dahil hindi nga po napasok doon sa hospital na yun, hindi na lockdown. At alam naman po natin na possible talaga si Zoe talaga is mag-rejoice, di ba? At kukutian na naman siya ni Justin na ganito ganyan, di ba? Pero alam naman po natin na hindi yun iaalaw talaga ni director talaga na mangyari talaga dito kay Annalyn. So mga kadrama, abang-abang na lang po tayo sa next na mangyayari po dito, no. Sana nga po talaga is makarecover po talaga yung mga nahawaan ng virus dito. At sana nga po no is ay magawa po talaga yung hospital. Mabilisang aksyon dapat yung kanilang gawin. Lalong-lalo na ito si RG dahil doktor siya. Diba? Anak niya yung nakasalalay dito. Lalong-lalo na ngayon si Lynette din, grabe din yung kanyang pag-aalala dahil alam naman po natin na si Lynette bagong recovery pa lamang, no, mula sa kanyang operation. So mga kadrama, napakahirap as in. So abang-abang na lang po tayo mga kadrama sa next na mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap. So yun mga kadrama, maraming salamat din. Gusto ko din magpasalamat sa inyo sa lahat ng nanonood ng aking mga video na hindi talaga nag-i-skip. Malaking tulong po yan sa aking channel kung alam nyo lang, as in. Sana nga po hindi kayo magsawa na manood. Huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-share, tsaka i-subscribe po yung aking channel para sa susunod na video is ma-update ko po kayo mga kadrama. Kaya alam ko yung iba nababagot na din sa panonood ng Abot Kamay na Pangarap dahil hanggang ngayon daw hindi pa rin daw natatapos, wala pa ring revelasyon, diba? Alam naman po natin na pinapahaba talaga yan ni director yung story dahil nga po sa trending po siya, viral nga po yung drama na to, diba? So sige lang, darating din tayo sa point na yun na matatapos din to, no? Marireveal din talaga yung lahat ng mga sekreto nila Zoe. Kung ngayon naghihirap si Annalyn, maabot din niya yung kanyang pangarap na one day makakasama niya yung kanyang mga magulang. Pero alam naman po natin mga kadrama na andyan pa rin talaga si Moira. Diba? Parang hindi ko alam kung ano talaga yung takbo ng nasa isip talaga ng director kasi sobrang mahaba na, no? Parang wala nang result yung mga pinapakita niyang episode dito. Lalo lang humahaba, maraming mga karakter, mga role na nagsisidatingan, di ba? Iba-ibang tao, iba-ibang artista. Pero sige lang. Lalong-lalo na din itong sila Dax, dapat tsaka sila Benitez, dapat nga po tinututukan nga po yung mga problema na yun, no? Yung mga kanilang kasalanan, pero paano mangyayari yung kasi iba naman ngayon yung focus talaga ng director. Siguro twinist talaga ng director na ganun yung mangyari dahil nga po sa marami nga pong nagrereklamo na puro na lang ganito, walang magandang makukuha na character or mga attitude man dyan, no? Walang makukuhang magandang asal daw, ganito ganyan, puro na lang galit, puro na lang inis.
Diba? Pero sige lang mga kadrama, abang-abang lang po tayo sa mangyayari dito. Diba? Matatapos din to. Maabot din natin yung mga pangarap na marireveal din talaga ang lahat-lahat. Diba? Sabi pa nga nila, pag may simula, may katapusan. Syempre naman. At totoo po yun. Kaya abangan po natin yung babalik ng ating mga karakter na gumawa talaga na hindi mabuti. Magbabayaran talaga nila yung kanilang mga nagawang kasalanan. Dahil sa totoong buhay talaga, pag gumawa ka talaga ng hindi mabuti, talagang yung balik sa'yo, hindi din talaga mabuti. Pero kung maganda yung ginawa mo, maganda din talaga yung balik sa'yo. Diba? So mga kadrama, yun lang po. Maraming salamat sa iyong panunood. Bye-bye. Abang-abang na lang po tayo sa ating next na mangyayari. Bye!